Sige po, tayo'y manalangin. Maraming salamat, Panginoon, for this wonderful day na kami nagsama-sama, nagkatipon-tipon, Panginoon, to praise you, to uplift you, to honor you, Lord. Open the eyes of our hearts, Lord, for a better understanding, na mas maunawaan ka namin, Panginoon, kung anong plano mo sa bawat isa sa amin, Panginoon, through your word, Lord. Maraming salamat, Panginoon, for each day of our lives na narito ka sa aming kalagitnaan, narito ka sa aming tabi. Thank you so much, Panginoon. And words are not enough, Lord. Ano man ang aming sabihin, it is not enough for what you have done for us and for what you will do in the future. Maraming salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Good morning po sa ating lahat. Today, prayer pa rin po ang ating pag-uusapan. Most times, natatanong natin sa ating sarili pag may mga sandali tayong marami tayong questions. And some of this, ito po ay tungkol sa ating mga panalangin. So, minsan natatanong natin, bakit parang hindi nadidinig? Bakit tahimik ang kalangitan? But why so many of my prayers are unanswered? We ask ourselves that. And marami pong mga reasons kung bakit hindi nasasagot ang ating mga panalangin. There are so many reasons. Pero pag-uusapan lang po natin ay isang reason today. Flash, James 4:3. At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humingi kayo upang mapagbigyan ang inyong kalayawan. Basahin ko sa English. You ask and do not receive because you ask wrongly to spend it on your passions. So, I repeat, marami pong dahilan kung bakit madalas natatanong natin sa ating sarili, bakit walang sagot? Ba't hindi nasasagot ang mga panalangin ko? Bakit ang tahimik ng langit? Bakit ang tahimik ni Lord? Parang ang layo. And there are so many reasons why. Marami pong dahilan kung bakit marami tayong prayers na parang hindi nasasagot or hindi nasagot. And this verse is just one of the reasons. Ngayon, sino po ba itong si James? At alam niyo po, isa yan ito sa favorite kong chapter sa book ng Bible. Kasi ang dating niya, diretso And wala siyang paligo-ligo. Umaatake siya talaga to the point. And minsan, pag pinabasa natin siya, may mararamdaman ka na tumatama talaga Hindi siya, ang salita niya is sharp. May pagka-sharp siya manalita. Yeah. And, sino ba si James? Si James was the half-brother of Jesus. And leader po siya ng early Jerusalem church. Of course, siya ang author ng Epistle of James. And, noong una po siya ay skeptic. Hindi rin siya naniniwala sa kanyang kapatid. Kasi nga naman, kapatid mo, di ba? Napaka-familiar mo, kasama kuya mo. Actually, Jesus was the elder. Siya yung kuya. Kuya mo, kasama mo, wala mong maliit ka. And then, sasabihin, anak siya ng Diyos and all that, nagtuturo sa sinagogue. Siyempre, hindi ka, ito yung familiarity yung tinatawag
Minsan kahit sa sarili mong anak, madalas ay hindi siya masyadong sa'yo, hindi siya masyadong believe, hindi siya masyadong naniniwala. Dahil nga, dati ganyan lang yan, dati ganyan lang yan, ba't ganito, naging bigla, naging holy na. And then James, sa unang-una, siya nga po isang skeptic, but then, after the resurrection, nang makita niya muli pagkabuhay ng Panginoon, dito siya nagkaroon ng radical transformation and profound humility. So, sa kanyang Epistle of James, siya din ang nagsabi na isa ito sa mga dahilan. Because you ask amiss, and ang purpose lang daw ng nananalangin madalas is, kaya hindi nasasagot, is to spend on your passions. So sa James 4, tinuturo po nito na ang unanswered prayer ay nagagaling sa selfish motives. Madalas pag tayo inanalangin at hindi nasagot, tanungin natin sa ating mga puso kung anong ating layunin unang-una. We don't just blame. Minsan kasi biniblame din natin ang Panginoon, di ba? Wala namang nangyayari. I spend how many hours I spend on my knees, mga prayers ko, ganyan-ganyan, lahat ginawa ko, lahat ng mga ministry, sinamahan ko, nagpapakapagod ako. I do everything, I obey everything, I tithe, and all that. Yung mga panalangin ko, bihirang-bihirang masagot. And that's the time na titignan natin ang problema. Why some prayers remain unanswered? Anong problema? You ask and do not receive. So itong time na to, ang kausap ni James ay ang community ng mga believers na medyo may kaguluhan. May internal fights, may division, nagkakagulo sila. And nakita rin kasi ni James na ang group nito is may kapnayan sa panalangin. Because when we want something and we don't get it, we pray with frustration. That's the time that God withholds His blessing. Na withhold po ito ng Panginoon kahit gusto niyang ibigay. Ano po? And ano ang root? Anong sabi ni James? Because you ask wrongly. Ang original word po here, Greek word here is katos, meaning evilly or amiss, because we ask wrongly. Ano pong implication nito? That the core of our prayer is what? Hindi tama. Hindi tama. It's amiss. Ano po? At ano daw ang motive? When we ask wrongly, anong motive? To spend it on our passions. Ano ba itong mga passion na ito? Yung mga kagustuhan natin. Yan yung mga desires natin, ng katawan natin, ng pride natin, ng ego natin. Hindi lang yung physical desires natin. Meron pa rin kasi tayong mga desires na nagagaling sa ating ego, di po ba? And that's the time na ang pinaka-motive ng prayer natin is para sa sarili nating passion. And God refuses to be treated as a what? A vending machine or an enabler of selfish ambition. Kung ambition mo, kung pinag-pray mo, ano mo, pinag-pray mo? Gusto ko yung mapunta ako sa ganyang position. Lord, bigay mo sa akin yung position na yan. And, what is the motive behind that? Siyempre, yung sarili mo, diba? You want to, yung gratification ng sarili mo. You want to be elevated, diba? Para ma-recognize ka, para makilala ka. And that's time na makikita na ang pinaka-motive dito is for your personal, self-centered pleasure or your ambition.
And that's the time that we pray amiss. So, meron tayong dapat itanong sa ating mga puso. Yung mga prayers ba natin ay and God refuses to be treated as a what? A vending machine or an enabler of selfish ambition. Kung ambition mo, kung pinagpipray mo, alam mo, pinagpipray mo, gusto ko yung mapunta ako sa ganyang position. Lord, bigay mo sa akin yung position na yan. And, what is the motive behind that? Siyempre, yung sarili mong diba? You want to, yung gratification ng sarili mo. You want to be elevated, diba? Para ma-recognize ka, para makilala ka. And that's time na makikita na ang pinaka-motive dito is for your personal, self-centered pleasure, for your ambition. And that's the time that we pray amiss. So, meron tayong dapat itanong sa ating mga puso. Yung mga prayers ba natin ay nakacentered sa sarili nating comfort, sa sarili nating kagustuhan, sa sarili nating buhay? Or are we praying for the advancement of God's kingdom? Matthew 6:33. Are we dictating to God how and when He should answer? Or are we submitting to His timing and His wisdom? Minsan kasi nag-aapura pa tayo, di po ba? Kailangan ng ganyan. I don't know how you pray, but then I know that there are some people na sabi, yun nandun yung familiarity, sabi nga, we should treat God as our Father. So, familiar tayo sa Kanya. And we can say anything that we want, di po ba? Ang sabi nga, because He is a friend, He is our Father, and He is our God. But then, meron pong boundary ito eh. Ano ang issue dito? Are we dictating to God of how and when He should answer? Or are we submitting to His timing and His wisdom? So that is the question for our hearts. So hindi naman sinasabi ni James dito na tumigil tayo ng paghingi ng sa ating mga panalangin. Hindi po niya sinasabi dito. Anong sinasabi niya dito? To change how we ask. So we can change our prayers from selfish to effective. Di po ba? Pwede nating baguhin yung ating pamamaraan ng pananalangin. Kasi usually pag nanalangin tayo, I don't know. Kasi nung una rin akong nananalangin, umiikot lang to sa buhay ko eh. Eh sa buhay ng mga mahal ko sa buhay. Siyempre, doon na concern, di ba? Yung for yourself, for your advancement, and for your loved ones, di ba? And hindi natin and as we grow, as we mature, alam natin na hindi lang doon dapat nakasentro ang panalangin natin. That we should pray for other people. We should pray for the advancement of God's kingdom. We shouldn't just, alam niyo po ngayon nga, meron mga tao na makikita natin. Hindi nga nila naaalala minsan panalangin ng kanyang sarili eh. I know of some people na hindi naaalala yung sarili niya. Naalala niya ipanalangin yung iba. And that's the time na makikita mo yung growth, yung spiritual maturity ng isang tao. Pag nakakalimutan na niya yung sarili niya ipanalangin, ipapanalangin niya muna yung iba. That's the time. And God says that. So, ano ba yung mga paths sa powerful prayer para pagkaroon ng power ang ating prayer? Sabi nga, huwag tayong tumigil ng pag-ask ng panalangin. Baguhin lang natin yung how we ask. So, isa rito, submitting to God's will.
Sinabi to ni Jesus nevertheless, not my will, but yours be done. Luke 22:42. The true prayer, totoong panalangin, mag-a-align yung mga desires natin sa puso ng ating pinaglilingkurang Panginoon, kung ano ang kanyang will. Anong sabi ng ating Panginoon? And dapat nandito ito lagi sa core, sa ending ng ating panalangin, kahit anong hinihingi natin. Nevertheless, not my will, but yours be done. Luke 22:42. Ano pa po, aside from submitting to God's will, purify natin yung motibo natin. We humble ourselves, we repent of worldly desire, sama natin yung repentance, humility, sa mga pansarili natin kagustuhan, lagi yung gusto natin masunod. And we ask God kung paano natin i-align ang mga gusto natin sa kanyang kagustuhan. James 4:8. Sabi ni James, draw near to God. James 4:8. Draw near to God, and He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Ganito siya magsalita, matalim siya magsalita. So what else? We submit to God's will, we purify our hearts, we purify our motives. What else? We focus on eternal things. Mas-shift as we grow, as we mature as Christians. Nangyayari ito as we grow. Malalaman mo pag nag-grow na tayo. When we shift our prayers, focus the prayer natin, nasi-shift na sa material, from material temporary pleasures to spiritual growth, wisdom, and loving others. Mas-shift ito Mararamdaman mo yung shift as you grow, as you mature. And so check your hearts and your motives. I-check mo rin kung nag-pray ka. Nasi-shift na ba yung yung focus mo? Nasi-shift na ba yung motive mo? Madalas ba, nawawala na yung mga kagustuhan mo, but then ang naaalala mo ay ang kagustuhan ng Panginoon. So, ito po yung mga natin how to ito po ang path natin to powerful prayer. Submit to God's will. Let's purify our motives and we focus on eternal things. Hindi lang po yung mga passions natin, yung mga nandito sa mga desires ng katawan natin, ng sarili natin. So ito po yung ito po yung mga prayers na talagang pinapakinggan ng Panginoon. Alam niyo po si Solomon, di ba? Alam niyo naman yung story na yon. Solomon was asked by God, ilin ka kung anong gusto mo. And instead of asking for riches, for material things, anong hiningi niya? He asked for wisdom. And God was very pleased with Solomon. And because of that, hindi lang wisdom ang binigay niya. Dinagdag niya ang kayamanan na hindi hiningi ni Solomon. Because he was not focused on material things. So ito na yung mga answered prayers sa New Testament. Ito na yung mga prinsipyo. We ask in faith, according to His will, and always in Jesus' name, requesting with the authority of Christ. And hindi natin pwedeng kalimutan, persistence in prayer. We persist. We continually seek God, as in the parables. We continually seek God. Hindi po tayo titigil ng prayer natin. Kaya po, napakalaga po ng prayer life natin. And alam natin, lahat tayo may problema dyan. Kasi pag-isip pa lang natin, nakakapana yung, kasi katabi na cellphone kadalas, or abot, Alam ko, most of pag-iisip, pag tingnan ng mata, kakapain yung cellphone Hindi ko lang alam kung sino yung taong naglalayo ng cellphone.
Ngayon nilalayo ko na kasi hindi ako makatulog. Yung pala, pagkatabi ko pala malapit sa ano mo, may ano yun eh. Yan, ibang, may ibang ano yun eh, na that will keep you awake. Kaya kung hindi kayo nakakatulog, ilayo-layo yun. Kasi ano pala, may effect din sa sleeping pattern natin. So, ang una natin kinakapa pagkagising is cellphone, check natin, baka may nakalimutan tayo, baka merong baka merong nag-comment sa post mo, baka may nag-message, diba? Very few na pagkadilat ng mata. Let's not be pretenders po. There are very few of us na pagdilat ng mata is ang Panginoon ang naaalala. There are very few of us na pagdilat ng mata, pagkagising sa umaga ay ang Panginoon ang naaalala. Ba't kasi na-invent pa yung cellphone na po? Maraming nag-ano. Alam niyo, napakahalaga ng technology, but then, mayroong ups and downs dyan eh. Ang nakasama dyan is, yun nga po, napapalayo tayo sa mahalagang bagay. Nandun tayo sa mababaw na bagay. Nandun ang focus natin. Nandun tayo sa shallow things. And pangalawa na lang yung mga mahalagang bagay. So that's technology. I'm not putting down technology kahit ako masyadong natulog dyan. Alam ko kung gaano kahalaga to. But then, alam naman natin na kung nasa ng boundaries ito. So tingnan natin yung mga granted prayers sa New Testament. Kung paano nagre-respond ang Panginoon sa pananampalataya. At tingnan natin kung ano ang focus ng mga panalangin na ito. Hannah's prayer for a child sa 1 Samuel. Alam natin, kilala na natin si Hannah and how we pray. Is the mother of the prophet Samuel. Di ba? Hindi siya nagkakaanak. And he prayed. And she prayed for a child. And God granted her prayer. Bakit nag-grant ang prayer niya? Bakit nag-grant ang prayer niya? Because she was praying with faith, with persistence, and anong pangako niya? Pag nagkaanak siya, ipipigay niya, iaalay niya yung anak. Imagine how she wanted a child, and iaalay niya sa temple para mag-serve. Pag na-win na, pag lumaki-laki na. And God granted her prayer. Isa pang prayer, the prayer of Jabez. Kilala niyo si Jabez. Ano po? He asked his God to be blessed. Kasi yung pangalan niya, anong ibig sabihin ng pangalan ni Jabez? Anong ibig sabihin ng pangalan niya? Kasi nag-suffer ang mother niya bago siya mailabas eh. Muntik mamatay, talagang grabe ang pag-labor. Minsan kasi yung pinapunang panahon, hindi nga fair eh. Ang pinapangalan sa'yo is kung ano yung napagdaanan ng magulang mo. Ito yung, ibig sabihin ito is pain, yung paghihirap. And then, Jabez prayed na hindi sumunod ang buhay niya sa pinangalan sa kanya ng kanyang nanay. We prayed for his territory to be expanded. He prayed to be kept from harm. And God granted his request. Why? Because he was a man of high moral character. And he prayed with complete dependence sa ating Panginoon. Talagang total dependence sa ating Panginoon. And this request aligned with God's will for his people. Yung nga po, napag-usapan na natin, Solomon's request for wisdom. The largest prayer for fire, alam din natin ito. Di po ba yung nagkaroon ng parang showdown na yung prophets ni Baal, ilang daan yun. Kung sino unang makapagpapaapoy sa offering, ano po. And binasa pa yun. Sa Mount Carmel nangyari itong showdown na ito. I'm sure alam niyo rin ito na familiar na kayo pag sa mga nagbabasa po ng ating Bible madalas.
And ano bang gustong patunayan dito ni Elijah? Na mas magaling siya? Na mas dinidinig ang panalangin niya? No. His request, Elijah's prayer was not designed for personal gain. Na mas sikat siya, mas pinapakinggan ng Panginoon ng panalangin niya. But to vindicate God's honor and to turn the people's hearts back to Him. Kasi nakakalimutan na siya. This was the time of Jezebel. Di ba? Na nagsaserve kay Jezebel yung mga prophets ni Baal. And fire came down from heaven. His prayer was granted because he wanted to vindicate God's honor and to turn the people's hearts back to Him. Ano pa? I'm sure familiar ka rin to you. Hezekiah's healing. So, si Hezekiah po, ay nalaman niya na malapit na siyang mamatay. He was very sick. Dahil siguro ng doctors tinawag, kasi hari eh. Siyempre lahat ng mga dalubhasa sa mga kahit sa malalayong lugar, nagpunta na para ma-diagnose siya, para malaman. And wala, he was not cured. And he knows, mahina na siya, that he was going to die. And he prayed. He prayed. He wept and prayed to God for his life. God heard his prayer, saw his tears, and granted him how many more years? 15 more years. Parang ano po, parang halimbawa you're terminally ill of cancer and then you pray and then tapos nag-grant. Pero siguro may times na hindi natin alam na nag-grant yung prayer natin. Kasi there are people na malubang-malubang ang karamdaman, but then na-extend ang kanilang buhay. They pray. Maybe it's not, hindi naman yung, kasi during those times, I think is, communication eh. Mas malapit ang communication ng Panginoon sa Old Testament. But then, maybe itong mga times na may mga na-heal na mga tao na pray is will din yun ng Panginoon na ma-extend. Okay? I'm going to grant this prayer 10 more years. Sabi mo, kaya matataka ko, sabi yung cancer, ano daw? Yung cancer niya is terminal. 2-3 buwan lang daw. Goodbye na. Ayusin mo na yung mga last will and testament mo. Kung meron kong pamamana, and all that, ayusin mo yung mga affairs mo. But then, may dadagdag na taon sa buhay ng tao ito. Maybe without him knowing this, extend, alam niya na galing to sa Panginoon, but then he did not know how long, diba? Hindi naman sinabi how long. But then, nakikita natin dito na pag yung prayer natin is nag-align sa will ng ating Panginoon, it will be granted. Hezekiah was a good king. Hindi po siya masamang hari. He was one of the good kings. Karamihan ng mga kings, di po ba ay mga bad, di ba? Mga corrupt, mga sila, mga idolatrous, mga hindi sila, may sumasamba sila sa idols, tapos masyado silang, sa mga subjects nila, tinatax nila ng malaki. But then Hezekiah was different. And that's the reason, kaya nag-grant ang kanyang prayer. So nakikita natin na yung mga granted prayers ay may iba rin hinahanap ang Panginoon. May ibang hinahanap ang Panginoon sa ating puso, sa ating motive. Ano ba ang motibo ng nananalangin ito? Ano bang laman ng kanyang puso? Repentant ba siya? Obedient ba siya? Ang prayer ba niya naka-align sa aking will para sa kanya? So,
ang context ng sinabi na to ni James, meron pa tayong dito. Meron pa tayo. So, nakikita natin na yung mga granted prayers ay may iba rin hinahanap ang Panginoon. May ibang hinahanap ang Panginoon sa ating puso, sa ating motive. Ano ba ang motibo ng nananalangin ito? Ano bang laman ng kanyang puso? Repentant ba siya? Obedient ba siya? Ang prayer ba niya naka-align sa aking will para sa kanya? So, ang context ng sinabi na to ni James, meron pa tayong dito. Meron pa tayong i-add kung ano yung nakakapag-hinder sa atin sa prayer natin and from walking as God designed us. Ano itong mga hindrances na ito? Tatlo. Our own flesh, yung ating sarili, yung ating gustuhan, personal passions. Ito isa po sa mga hindrances. Kaya we can't walk as God designed us along His side. And ito rin ang nakakapag-hinder sa ating mga panalangin. The corrupt world system, isa rin po yan. Apart from our flesh, itong corruption ng world system ay isa rin po ito sa nakakapag-hinder sa atin. Kasi napupulong tayo nito because we still live in this world. Talaga po may hatak may magnet pa rin yan. And we can just set ourselves apart from this world. Di po ba? Napakahirap. Talagang may mga influences na talagang kahit malakas ka, nahihiga ka pa rin. Our own flesh, the corrupt world system, and the devil. Ito po yung naghihinder sa ating mga panalangin at sa paglakad natin kasama ang ating Panginoon. Sinabi din ito ni Pablo sa Ephesians 2:1. Itong tatlong adversaries na ito, binanggit din po ito ni Pablo. Ang sabi ni Pablo sa Ephesians 2, when we walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the devil, and in the lust of our flesh. So it's our flesh, the corrupt world system, and the prince of the air. Ang ganda ng mga na pinigay na, ang ganda, parang ang ganda pakinggan ng pangalan binigay sa devil, Prince of the air. Ano po? Prince of the air. Hindi ko alam si bakit yun. So, as we conclude, kasama rin dito ang problema, isa rin sa mga problema sa ating panalangin. Anong sabi ni James? They do not have what they seek. Why? Due to their failure to ask, and their further failure to ask rightly. Due to their failure to ask, a lot of prayers. Prayerlessness. We don't pray. Baka hapyaw lang, one time lang. And then you forget all about it. Our lack of prayer. Ang sabi ni Pablo, ang sabi ni James, rather, failure to ask. Failure to ask is the absence of prayer in our life. And failure to ask rightly. Yung tama nga po, yung amiss, yung sabla, yung pag-ask mo, wala yung tamang motive. Kinoconclude ko po ito yung pinag-usapan natin. Wala yung tamang motive, selfish, hindi naka-align sa will ng ating Panginoon.
anong nasa mind dito ni James? That we should not view God as a means to an end. As a means to an end. Na nagpe-pray tayo para yung gusto natin ay mangyari through Him. And most of us views God as a means to an end. When we pray, when we seek God for what He can give us and not for who He is, we pray for what He can give us. Di po ba? Most of us in our early years as Christians, early years in our prayers, we pray for what He can give us. Kasi lagi natin naririnig pray and ibibigay sa'yo. But then, as we come to mature, as we come to understand more of the Word, hindi ganun kasimple. Hindi ganun kasimple, alam mo. And we understand it now. So, we pray because we want something that we can't get on our own. Hindi natin makuha sa sarili natin kakayanan. So, we pray. Hindi ko kayang mangyari sa buhay ko. Hindi ko kayang makuha ito. Kailangan ko yatang manalangin. Hindi ko ba? So, itong natin itong ko ito, isa rin ito sa napansin ko sa akin sa sarili, sa prayer ko. Ang dami kong failures. Siguro most of us, marami rin tayong failure. Minsan there are times of prayerlessness. Yung hindi mo alam kung anong sasabihin mo, ano bang paulit-ulit na lang ako, yung repetitive. Ano bang dapat kong ipag-pray? Ano bang dapat kong sabihin sa aking Panginoon? And itong mga sinabi dito ni James, makapagtutulong sa atin kung paano tayo mag-pray at kung anong dapat natin sabihin sa ating Panginoon. So, the application natin is seek God first. Let's seek God first. True prayer starts by prioritizing God's kingdom and righteousness, as taught in Matthew 6:33. Submit to His will. Huwag din natin dalhin mga needs natin, yung mga desires natin. Kasi alam natin, diba, He provides for us, diba? Sa Kanya nagagaling yung kanyang provision. And it's not bad to, ganyan, kailangan natin ito. But then, the ultimate request should always be, your will be done. But else, we should approach God with clean hearts and pure motives, trusting that He knows what we need better than we do. Yung motive natin, linisin natin. It's hard. I know it's hard, diba? Kasi, kaya prayer is not just something that we do na basta-basta eh. I think there should be, sinasabi dito na check your motives, purify your heart. You can just pray na magpipray ka lang bigla. So what we do best, as James is instructing us, is purify muna natin ang sarili natin. Whatever kung ano man ang mga patakasan namin, sinibig tayo ng kapatawaran. Alam naman natin every day we sin in our thoughts, in our deeds, in our words. Purify muna natin, i-cleanse muna natin ang sarili natin. And we check the motives. Ano ba itong motive ko rin? Before we start praying. So let us then, people, pray rightly. Maging Christians tayo who are praying rightly. Let us seek the giver first bago natin isip yung kanyang mga regalo. Let's seek the giver first.
And let us seek His gifts in order that we may serve Him better and His kingdom. Huwag tayo magpa-drive sa ating pansarili ng kagustuhan, yung mga passions natin. Dapat mag-drive sa atin yung pag-ibig natin sa ating Panginoon at pagsunod sa Kanyang will. And let us rest in His peace as we submit our request to Him, thankful for His goodness to us. Philippians 4:6-7. Pakita, flash. Don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need. Thank Him for all He has done. And pag yung motivation natin sa prayer is to gain possession, pleasure, power, and prestige para maging sikat ka, maging bida ka, magkaroon ka ng influence. We ask amiss, sablay. I think amiss is parang sablay sa Tagalog. We ask amiss, sablay yung panalangin natin. We are asking for prestige, possession. Because this kind of prayer disgraces God. God honors prayer motivated by His purposes. Again, Matthew 6:33, kahit bugbog na ito, please flash. Ibang version. And He will give you all you need from day to day. If you live for Him and make the kingdom of God your primary concern. Basahin ko sa kabilang version. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added. So ito po yung pinaka-basis ng ating panalangin. So let's pray sa pag-pray natin, sinisik natin ang ating Panginoon. Huwag natin isip muna yung mga kaya niyang ibigay sa atin. Okay? Because this honors Him. Pag lagi tayong Lord this, Lord that, Lord this, Lord that. Alam po, regular na pag-pray kasi ng tao. Minsan, continuously, we pray the whole day, di ba? Minsan pasingit-singit, di ba? Matapit ka lang, mag-pray ka doon. Ano yung traffic, gano'n. Paano naman yung I think, it's not right, di ba? Yung convenience mo, alam mo naman na pag gumanda ang way mo, yung iba na parang papangit yung traffic para sa kanila. So we don't pray for that. We don't pray for our convenience. Di po ba? And ito po yung tamang na pag-intindi natin dapat sa prayer. Let us seek and let us not forget, seek the giver. Huwag natin unahin yung gifts kung ano pwede ibigay. Let's seek the giver first. Let's pray. Lord, maraming pong salamat sa hapon ng Panginoon and teach us how to pray, Panginoon. Just as His disciples asked Jesus, Lord, teach us how to pray. And Lord, make us understand in our hearts na ang panalangin sa iyo, Panginoon, na hindi lamang basta-basta na magsasalita lamang kami ng kahit ano namin gustong sabihin, Panginoon. We want to honor you first. We want to praise you first, to thank you first. And firstly, na siyasatin muna namin ang aming mga puso sa aming mga motibo before we lay down our requests, our prayers to you, Panginoon. Maraming salamat po and that you teach us sa lahat ng mga bagay lalo ng pagtuturo mo, ang pagbukas sa aming mga puso at sa aming mga mata, Panginoon. Maraming salamat po. And we pray, Lord, that hindi matigas ang aming mga puso, hindi matigas ang aming mga kalooban, that your word will enter our hearts and our minds, Panginoon, so we can be better people. We can be worthier for you. Maraming salamat sa hapong ito, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen.